Hello mga kananay! Kambing nga pala ang cravings natin for today's video. Shoutout nga pala sa'yo, Sungperman, sa pagtuturo kung saan makakabili ng karne ng kambing. At dito nga kami nakarating sa Plaridel, bali paglagpas lang to ng Parulan, yung daan papuntang bypass bago dumating ng Total. Di ka naman mahirapang maghanap nito kasi nasa gilid lang siya ng kalsada. Kaya madali din naming natunton. Bandang 2:00 na nga ito nung nakarating kami. Buti na nga lang at may naabutan pa akong mga laman at laman loob ng kambing. Kaya agad naman nagpatimbang na ako kay ate ng 1 kilong laman loob ng kambing at 1.5 kilong laman. Nakasama na rin pati balat. Habang hinihintay ko nga i-chop ni kuya yung nabili kong laman ay bumili na rin ako ng suka doon sa katabi niyang tindahan. Madalas din kasi ginagamit namin ito sa pagluluto at sa mga gawain katulad ng paglilinis din sa bahay. Fast forward nga, pag uwi ko ng bahay ay agad ko nang nilinis itong mga nabili kong karne. Inuna kong linisin itong mga laman dahil ito ang una kong isasalang sa pressure cooker. Hinugasan ko lamang nga siya ng mga ilang ulit. At pagkatapos ay sinut ko na dito sa pressure cooker at nilagyan ko lang ng tubig. Pagkatapos naman ay nilagyan ko na ng ganito kalaking luya. Sa pagluluto nga pala ng kambing ay medyo marami tayong luya na gagamitin. Para din kasi mabawasan ang anggo at ang lansa ng ating karne. Salang na nga natin ang ating pressure cooker na may malakas na apoy. Habang nakasala nga ang ating pinalalambutan ay umpisahan na rin nating maghiwa ng ating mga ingredients na gagamitin katulad ng siling green, siling labuyo, luya, sibuyas, bawang at kalamansi. Ayan na nga, tumutunog na ang ating pressure cooker at kasabay ng pagtunog niya ay ang pagbuhos din ng malakas na ulan. Sarap humigop ng mainit na sabaw! Pag humuni na nga ang ating pressure cooker ay magdagdag ka pa ng 10 minuto para sa patuloy na pagpapalambot ng ating laman. At after ko nga mapalambot yung laman ay hinango ko na ito at sinunod ko naman itong pakuluan itong mga laman loob ng kambing. Kasabay din ito yung mga balat niya sa parehas na pressure cooker din. Siyempre, huhugasan mo muna. At ang sabi nga ng tindera sa akin ay malinis na to, wala ka nang kailangan tanggalin, huhugasan mo na lang at palalambutan. Kaya ang ginawa ko naman ay inugasan ko to ng mga ilang beses. At nung malinis na siya, tsaka ko na siya isinalang. At syempre dito naglagay ako ng mas maraming luya kasi marami sila. At tsaka itong laman loob masyadong maanggo din kasi to at malansa. So habang nakasalang na ang ating mga laman loob ay inumpisahan ko namang maggisa para sa ating kaldereta. Naglagay lamang tayo ng bahagyang mantika, butter at naglagay na rin ako ng maraming luya sa pagigisa. At nung mamula-mula na ay sinunod ko naman tong sibuyas. Sumunod naman itong bawang. Naglagay na rin ako ng 3/4 cup na toyo, 4 na pirasong siling labuyo, pampalasang betchin, maraming pamintang durog. At sumunod naman ay nilagay na natin yung mga pinalambutan nating laman. Imemekos-mekos lang natin to mga insan. Sabawan na rin natin gamit yung pinagpakuluan natin kanina sa laman para hindi manikit at sangkutsahin at saka takpan. At pag kumulo na nga ay buhusan natin siya ng kalahating cup ng suka. Nagdikdik pa nga ako ng mas maraming pamintang buo kasi mas masarap to pag mas maraming paminta. Hintayin lamang natin na maluto ang ating suka at wag natin tong haluin. Sumunod naman ay naglagay na ako ng fresh gata. Coco Mama nga pala ang gamit ko dito kasi feeling ko ganito rin yung lasa nung tunay na gata. At least, hindi ka na magpipiga. At pag tumunog na nga ang ating pressure cooker ay maglaan ulit tayo ng 10 minutes sa mahinang apoy para sa pagpapalambot. Pag medyo natutuyot na at nagmamantika na ang ating kaldereta, ay isunod naman natin lagyan nitong peanut butter. Bale, 1 kutsarang peanut butter nga pala ang nilagay ko dito. Nakakadagdag din kasi to ng sarap sa ating kaldereta at pampalapot. Hahaluin lang natin. Ayan, at luto na ang ating unang putahe, ang kalderetang kambing. Papaita naman ang next nating lulutuin. Pinagmantika ko na lang yung binigay sa akin ng tindera na taba at nagdagdag pa ako ng konting mantika para hindi manikit. Una ko nga nilagay ay ang maraming luya. Hinintay ko lamang itong mamula at magmantika lalo. Sumunod naman itong mga sibuyas. Pinapula ko lang din at nilagay ko na itong ating mga bawang. Sinabay ko na rin sa paggisa itong patis.
Haluin lamang natin sila. At inilagay ko na rin tong mga tinadtad nating laman loob. Haluin lang natin at sangkotsahin. At pagkatapos ay sinabawan ko siya. At sinabawan ko na rin siya. Nilagyan ko na rin siya ng pampalasang betchin at maraming paminta. Yung sabaw nga pala na ginamit ko dito ay yung pinagpakuluan ko kanina sa laman. Yung pinagpakuluan ko naman sa laman loob ay tinapon ko na. At eto naman yung apdo na gagamitin natin bilang pampapait sa ating papaitan. Nung kumukulo na nga ang ating ginisa ay nilagyan ko na sila ng 3 pirasong siling green at sinabawan ko pa. Yung sabaw ay depende kung gaano karami ang gusto mo. At eto na nga yung katas ng apdo na kinuha ko. Bali, unti-unti ko nga muna ang paglalagay kasi baka sumobra naman siya sa pait ay hindi makain. At naglagay din tayo ng 4 na pirasong siling labuyo. Itong version nga pala ng papaitan na ginawa ko ay yung totoong papaitan ng mga Ilocano. Kasi pag dito sa Bulacan, nilalagyan namin ng pampaasim. But this time, yung papaitan talaga. Ito naman yung gagawin kong kilawing balat ng kambing. Hiniwa ko na siya ng gantong size. Tapos ay nilagyan ko siya ng isang malaking sibuyas, maraming luya, pampatanggal ng lansa at pampabawas din ng anggo. Siling green o panigang at siling labuyo. At haluin natin siya ng bahagya muna. Naglagay din ako ng suka, asin at paminta, mga tansya-meter muna. At naglagay din ako ng 3 pirasong kalamansi. Depende din to sa panlasa mo kung gusto mo mas maasim pa o gusto mo yung flavor ng kalamansi. At haluin nating mabuti para tumalab na yung lasa ng mga nilagay nating pampalasa at aromatics. Naglagay din ako ng sukang pinakurat kasi gusto ko rin yung lasa nito para dito sa ating kilawin. As usual, unti-unti kong nilalagay para kada lagay tikim hanggang sa ma-achieve ko na yung gusto kong lasa at timpla dito sa ating kilawin. Ayan, at ready na ang ating 3 putahing kambing. Ito nga ang niluto kong kaldereta. Sumunod naman itong ating kilawin. At ito namang ating Ilocano style na papaitan. O diba, nagmistulang model ng karinderya o kaya kambingan. Ang kananay nyo, wala lang, proud lang ako sa niluto ko ngayong araw. Naka3 putahe ako. Yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!